Paano kung sabihin ko sa inyo mga kaibigan na ang pinakamabisang panlaban sa sakit na Alzheimer's ay matagal nang natuklasan pero hindi ito nabibili sa parmasya? At ang mas maganda, libre ito at pwedeng gawin ng kahit sino, bata man o matanda. Parang kwento lang ano? Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ang pag-aaral ng bagong wika paglampas ng 6 na ay hindi lang simpleng libangan. Ito siguro ang pinakamahusay na workout para sa utak ninyo na kayang literal na magpahaba at magpabata ng inyong pag-iisip. Tapusin ninyo ang panonood at malalaman ninyo kung paanong ang isang bagong skill ay mas makakapagpabago sa utak ninyo kaysa sa anumang gamot. Nagkakamali kayo kung sa tingin ninyo ay huli na ang lahat or yung tinatawag nilang lumipas na ang inyong pagkakataon. Ang totoo, naghahanda pa lang kayo sa pinakakapanapanabik na biyahe ng inyong buhay. Harapin natin ang katotohanan. Nakakatakot ang diagnosis ng demensya at Alzheimer's disease. Ang statistics ay hindi maikakila. Taon-taon, padami ng padami ang mga nakararanas ng problema sa pag-iisip o cognitive impairment. Bilyon-bilyong dolyar ang ginagastos ng mga kumpanya ng gamot sa paghahanap ng magic pill, pero wala pa ring malaking tagumpay. Kaya naman, ang atensyon ng mga siyentista sa buong mundo ay lumilipat na ngayon mula sa paggamot patungo sa prevention or pag-iwas. Naghahanap sila ng madali at epektibong paraan para makagawa tayo ng tinatawag nilang proteksyon para sa utak. At dito, sa pagitan ng neurobiology at linguistics o pag-aaral ng wika, mayroong nakakagulat na nadiskubre. Lumalabas na ang aktibong paggamit ng utak sa isang komplikadong bagay tulad ng pag-aaral ng bagong wika ay lumilikha ng napakalaking shield o panangga laban sa paghina ng pag-iisip dala ng pagtanda. Sige, magsimula tayo sa isang simple lang na paghahambing. Isipin nyo, ang utak natin, para lang din yan sa muscle. At pareho lang ang patakaran dyan, tulad sa bicep natin. Kung hindi mo gagamitin, mawawala. Pag hindi na natin binibigyan ng bigat o hindi na natin dinidiskartehan ang mga muscle, yun, nangihina yan. Ganyan na ganyan din ang utak natin. Kapag hindi na yan, nag-iisip ng may hirap na bagay or puro na lang tayo nakasanayan. Sa madaling salita, naka-autopilot ang mga koneksyon dyan sa loob, nangihina na. Alam natin, di ba na ang brain exercise daw ay yung paggawa ng crossword puzzle o kaya sudoku. Sige, okay na yan. Pero isipin nyo, yan, parang simple lang na warm-up bago magsimula. Pero ang pag-aaral ng isang bagong wika o lengguwahe ay naku, ito na ang tinatawag na full-blown na gym session, isang talagang seryosong strength training para sa buong utak natin. Kasi dito, gagamitin mo ang memorya mo, ang pag-iisip mo, ang pandinig mo, pati na ang bibig mo. Matututo ka rin tumukoy ng mga bagong pattern at structure. Kaya't ito ay isang kompleto at siksik na trabaho na talagang pinipilit ang utak na magtrabaho ng todo. Sa ganitong paraan, nananatili itong toned at hindi mo hahayaang basta na lang ito manghina o masira. Ang susing konsepto sa likod ng prosesong ito ay tinatawag na neuroplasticity. Noong una, akala natin ang utak ng matatanda parang semento na matigas na at hindi na nagbabago. Akala natin lahat ng koneksyon sa utak ay nabuo na noong bata pa lang tayo at wala na tayong magagawa kundi gamitin lang kung anong meron na. Pero pinatunayan ng agham na hindi yan totoo. Ang utak natin mayroon palang nakakagulat na kakayahang mag-iba, mag-adjust at gumawa ng mga bagong daanan sa buong buhay natin. Isipin nyo na lang, parang isang daanan sa kakahuyan. Kapag mas madalas nating lakarin, mas lumalawak
at mas nagiging malinaw ang daan, 'di ba? Ganyan din ang nangyayari sa mga neural connection natin. Kapag may bago tayong natutunan, halimbawa, bagong salita or grammar rule, para lang tayong nagtatapak ng bagong landas sa loob ng isip natin. Kapag mas madalas mo itong gamitin, mas titibay ang landas na yan. Kaya ang pag-aaral ng lengguwahe ay parang pagtatayo ng isang buong network ng mga bagong superhighway o mabilisang daan sa loob mismo ng utak mo. Kaya ngayon, tingnan naman natin kung paano nga ba na isasama ng wika ang kabuuan ng ating utak sa proseso. Hindi tulad ng maraming ibang gawain, ang pag-aaral ng wika ay hindi lang nakapokus sa isang lugar. Hindi ito trabaho ng iisang bahagi lamang. Kapag nakikinig ka sa banyagang salita, gumagana agad ang mga auditory centers o sentro ng pandinig. Kapag sinubukan mo namang bigkasin ang mga hindi pamilyar na tunog, nagtatrabaho ang Broca's area na siyang responsable sa produksyon ng salita. Habang nagsasaulo ka ng mga bagong salita, kumikilos ang hippocampus. Ito ang sentro ng ating memorya. At kapag sinusubukan mong bumuo ng isang pangungusap na tama sa gramatika, pumapasok naman sa eksena ang mga frontal lobes na siyang bahala sa ating lohika at pagpaplano. Maihahalin tulad ito sa isang malaking symphony orchestra, kung saan ang pag-aaral ng wika ang siyang nagsisilbing konduktor o conductor. Sinasanay nito na magtulungan ang iba't ibang bahagi ng utak. Pinalalakas nito ang koneksyon hindi lang sa loob ng bawat bahagi, kundi maging sa pagitan nilang lahat na nagreresulta sa isang napakayaman at komplikadong neural network. Ang lahat ng pagpapagana at pag-eehersisyo natin sa utak ay nagdudulot ng tinatawag na cognitive reserve. Ano nga ba ito? Isipin nyo na lang, ang ating utak ay parang isang syudad at ang mga koneksyon sa loob nito, ang ating mga neural connections, ay ang mga kalsada. Ang sakit na Alzheimer's ay parang isang malakas na lindol na sumisira at nagpapabagsak ng ilang kalsada sa syudad na yan. Ngayon, kung iisa lang ang main road o pangunahing daanan sa utak nyo, kapag nasira ito, tiyak na magkakolaps ang buong sistema. Pero kung nagtayo kayo ng marami at iba't ibang alternative routes, mga tulay at mga bypass bago pa man dumating ang lindol, kahit ilan lang ang masira, tuloy pa rin at hindi titigil ang syudad. Ang cognitive reserve, yan mismo ang mga pamalit na daanan o spare routes na ito. Sa pag-aaral ng bagong wika, napakarami niyong ginagawang ganitong alternative routes sa inyong utak. Kaya kahit magsimula ng manira ng parte ng utak ang sakit, may sapat pa rin tayong resources para iwasan ang mga nasirang lugar at tuloy pa rin tayong magagamit ang ating isip ng maayos. Pero hindi lang ito yung sinasabing magandang teorya lang. Mayroon talagang matibay na ebidensya base sa siyensya na mas may benepisyo ang mga bilinguals or yung mga taong nakakapagsalita ng dalawa o higit pang lingwahe. Sa isa sa pinakatanyag na pag-aaral na ginawa sa Canada, lumabas na ang sintomas ng pagiging ulyanin or demensya ay lumalabas ng mas huli, mga 4 hanggang 5 taon sa mga bilingual kumpara sa mga nagsasalita lang ng isang wika. Dapat nating tandaan, kahit na pareho lang ang bilis ng paglala ng sakit sa kanilang utak, dahil sa mataas na cognitive reserve or yung imbakan ng lakas ng isip, mas matagal bago humina ang utak nila. Mas epektibo nilang nababawi ang pinsala. Kaya, sa panlabas, mas matagal kitang-kita na malusog pa rin sila. 5 taon pa ng malinaw at buong buhay na pag-iisip, isa itong napakagandang regalo na maibibigay mo sa sarili mo. At para mangyari ito, hindi mo kailangang maging henyo o matuto ng maraming wika mula pagkabata. Ngayon, sirain na natin ang pinakamalaking alamat
na nagpapahinto sa karamihan. Huli na para matuto ako. Ang kasabihang, ang matanda, hindi na pwedeng turuan ng bagong trick. Iyan ang pinaka nakakasira na maling akala tungkol sa ating utak. Totoo, ang mga bata, natural silang matuto at madalas mas mabilis kumuha ng wika. Pero hindi ibig sabihin nito na ang utak ng matanda ay hindi na kayang mag-aral. Sa katunayan, tayong mga nakatatanda, mayroon tayong kalamangan. Mas disiplinado tayo. May malawak tayong karanasan sa buhay, alam nating mag-ugnay ng lohika, at mas madali nating magagamit ang dating kaalaman para sa bagong matututunan. Ayon sa siyentipikong pag-aaral, gamit ang MRI, ang utak ng mga tao na 60, 70, at kahit 80 anyos na ay nagpapakita ng malinaw na senyales ng pagbabago, ang tinatawag nating neuroplasticity, bilang tugon sa pag-aaral. Kaya't ang tanong ay hindi, kaya mo ba? Kundi, kailan ka magsisimula? Pero ang benepisyo ay hindi lang nagtatapos sa pagpapatalas ng alaala. Ang pag-aaral ng bagong wika ay talagang nagpapalakas sa tinatawag na executive functions ng ating isip. Ito ang ating utak na supervisor o chief manager na matatagpuan sa unahan ng ating ulo. Siya ang may pananagutan sa pagpaplano, pag-concentrate, paghahanap ng solusyon, at ito ang mahalaga sa mabilisang pagpapalit ng atensyon sa iba't ibang gawain. Kapag nagsasalita ka ng ibang wika, patuloy na pumipili ang iyong utak. Pinipigilan niya ang mga salita mula sa sarili mong wika at kinukuha niya ang mga tamang salita mula sa bago mong wika. Itong palagi ang paglipat-lipat ng isip na parang mental juggling or pagbalanse ay isang pambihirang ehersisyo para sa mga kasanayang ito. Ang resulta, hindi lang sa wika ang gumagaling, kundi pati na rin ang kakayahan mong mag-focus sa pang-araw-araw na mga gawain, magplano ng iyong oras, at mabilis na makaangkop sa anumang pagbabago. Nagiging mas collected ka at mas epektibo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi natin pwedeng kalimutan, mga kaibigan, ang aspetong sosyal, ang pakikisalamuha. Napakalaki po ng papel nito sa pag-iwas natin sa pagiging ulyanin o demensya. Ang pag-iisa at ang tuluyang paglayo sa iba ay napatunayan ng nagpapalaki sa tsansa na humina ang ating isip. Pero ang pag-aaral ng bagong lengguwahe ay napakagandang paraan para maging mas bukas at makihalubilo ulit. Pwede kayong sumali sa mga group classes, maghanap ng kausap online para mag-practice o sumali sa iba't ibang klase ng club ayon sa inyong hilig. Ibig sabihin, bagong kakilala, bagong kwentuhan, at bagong damdamin sa buhay. Higit pa rito, ang kaalaman sa lengguwahe ay magbubukas ng pinto sa mundo ng paglalakbay. Hindi lang kayo basta titingin sa mga tanawin, kundi makakausap ninyo mismo ang mga tao doon. Makaka-order kayo ng pagkain sa wika nila at maiintindihan ninyo ang kultura nila mula sa loob. Napayayaman talaga nito ang ating buhay at nagbibigay ng napakaraming magagandang alaala. At alam nyo ba, ito ang pinakamasarap na pagkain para sa ating isip at utak. Napakadalas na lumalabas ang tanong na ito. Aling wika ba ang pinakamainam na aralin para talagang may pakinabang? Siguro, kailangan yung pinaka-challenging, gaya ng Chinese or Arabic, di ba? Baka magulat kayo sa sagot. Base sa pag-aaral sa utak or neurobiology, hindi naman talaga importante kung anong specific na wika ang aralin. Mas importante yung mismong proseso ng pag-aaral. Ang kailangan lang, dapat bago ito sa iyo at may sapat na challenge para mapuwersa mong mag-isip at magtrabaho ang iyong utak. Pero syempre, may kabilang panig pa. Yung aspetong psikolohikal, ang pinaka-importante. Piliin mo yung wika na talagang gusto at kinaiinteresan mo. Baka matagal mo ng pangarap basahin ang Italian opera sa original. O kaya
manood ng French films ng walang translation, o kaya naman intindihin kung ano ang kinakanta sa mga Spanish song. Piliin mo yung talagang nagpapaapoy sa interes mo. Kasi ang motivation at pag-enjoy sa proseso ang susi para maging regular ka sa pag-aaral. At tandaan mo, ang regularidad ang magbibigay ng pinakamalaking benepisyo sa kalusugan ng ating utak. Marami po sa atin ang natatakot sa mga komplikasyon, yung bagong gramatika, yung hirap sa pagbigkas, at yung libo-libong salita na kailangan isaulo. Pero ito ang nakapagtataka. Itong hirap mismo ang pinakamahalaga sa pag-aaral ng wika. Kapag sinisikap nating intindihin ang balangkas ng pangungusap, ang lohika ng mga panahon, o tandaan ang mga pagbubukod sa alituntunin, ang ating utak ay gumagana para lutasin ang isang palaisipan. Nag-aanalisa ito, nag-aayos, at naghahanap ng mga pattern. Ang prosesong ito, na minsan ay tila nakakapagod, ay siyang tunay na mental workout natin. Parang pagsasanay ng lakas. Isipin na lang, pumunta ka sa gym. Kung puro magagaang dumbbells lang ang bubuhatin mo, hindi lalaki ang iyong mga kalamnan. Lumalaki ang kalamnan kung hinahamon mo ang iyong sarili. Ganoon din ang utak. Hindi ito didibdibin o uunlad sa mga madali at nakasanayang gawain. Ngunit ang pagdaig sa hirap sa pag-aaral ng wika, ito ang bumubuo sa ating cognitive reserve o ang reserba ng ating pangkaisipang lakas. Para hindi lang tayo puro salita, tingnan natin itong isang halimbawa na talagang nakaka-inspire. Si Steve Kaufman, isa siyang sikat na Canadian polyglot. Ibig sabihin, nakakaintindi siya ng mahigit 20 wika. Pero ang pinaka nakamamangha sa kwento niya, karamihan sa mga wikang ito, natutunan niya noong siya ay nasa edad na, matapos pa niyang mag-anim na po. Sa sarili niyang karanasan, pinatunayan niya na ang edad ay hindi hadlang. Ang utak niya, kahit mahigit 70 taong gulang na siya, ay mas matalas at mas mabilis pa magtrabaho kaysa sa utak ng ilang 30 anyos. Aktibo siyang nagbablog, nagbabahagi ng kanyang sariling pamamaraan, at nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang pangunahing sekreto niya ay ang pagtingin niya sa pag-aaral ng wika. Hindi raw ito parang subject sa eskwelahan na kailangan mong isaulo o i-cram, kundi isang nakakaaliw na paglalakbay. Mas gusto niyang makinig ng makinig, magbasa ng magbasa tungkol sa mga bagay na gusto niya, at hindi siya natatakot magkamali. Ang kanyang kwento ay isang buhay na patunay na ang kakayahan ng ating isip at utak ay mas malawak pa kaysa sa inaakala natin. Sige, mukhang kapanipaniwala yung teorya na yan. Pero paano ka ba magsisimula? Lalo na ngayon na. Ang mga unang hakbang mo, napakasimple lang. Hindi mo kailangan magmadaling mag-enroll sa mamahaling kurso o kumuha agad ng private tutor. Magsimula ka muna sa maliliit na bagay. I-download mo sa cellphone mo ang isa sa mga sikat na language learning apps tulad ng Duolingo, Memrise, or Babel. Ginawa yan na parang laro at pwede ka lang mag-aral ng 10 o 15 minuto araw-araw. Maghanap ka sa YouTube ng mga channel para sa beginners, yung mga native speakers na dahan-dahan magsalita tungkol sa simpleng mga bagay. Subukan mo ring makinig sa music gamit ang wika na gusto mong matutunan, kahit na wala ka pang masyadong maintindihan. Ang goal mo sa simula, hindi yung makakuha ka agad ng mabilis na resulta, kundi ang ilubog mo lang ang utak mo sa bagong tunog at mga salita ng wikang yan. Gawin mo na ang unang hakbang, kahit na yung pinakamaliit lang. Pero gawin mo na ngayon, mismo. Mayroong isang napaka-importanting sikreto para magtagumpay sa bagay na ito. Mas importante ang palagiang paggawa kaysa sa biglaang pagpiga ng oras.
Mas maganda at mas effective kung maglalaan ka lang ng 15 or 20 minuto araw-araw kaysa 3 oras kang magpapakapagod isang beses lang sa isang linggo. Kapag araw-araw mo itong ginagawa, tumitibay ang koneksyon sa utak mo. Mas nasasanay ang utak sa bagong impormasyon at mas madali niyang naiintindihan at inaabsorb. Gawin mo itong isang masarap at nakasanayang araw-araw na ritual ang pag-aaral ng wika. Halimbawa, gawin mo ito habang nagkakape ka sa umaga o habang naglalakad ka at nakikinig ng podcast. Huwag mo nang hangarin ang mga record. Ang totoong goal mo, hindi yung tapusin ang libro sa isang buwan, kundi gawin mong parte na ng buhay mo ang wika. Kahit maliit lang ang effort mo, pero tuloy-tuloy, magbibigay ito ng malaking resulta sa huli. Parang patak ng tubig iyan na nagpupudpod ng bato. Kaya yung pang-araw-araw mong 15 minuto, yan ang patak na nagpapatibay sa utak mo. Isa pang mabisang paraan ay ang isama mo ang wika sa pang-araw-araw na gawain para matuto ka ng hindi mo masyadong pinipilit or kinakabisado. Marami kang pwedeng gawin dito. Halimbawa, palitan mo ang language settings ng smartphone sa mo'y patungo sa wikang pinag-aaralan mo. Sa simula, maninibago ka, pero sa loob lang ng ilang araw, maalala mo na kung saan nakalagay ang mga kailangan mong functions. Simulan mo ring manood ng paborito mong pelikula or series gamit ang subtitle ng banyagang wika. Pwede mong gamitin muna ang subtitle sa Filipino, tapos lipat ka na sa subtitle na mismong wika nila. Subukan mo ring magbasa ng balita or simpleng artikulo tungkol sa mga bagay na interesado ka gamit ang bagong wika. Kahit kalahati lang ang naiintindihan mo, patuloy pa rin na gumagana ang isip mo. Sinusuri ang context at sinusubukang buuin ang kahulugan. Ang maliliit na paraan na ito ang magpapanatili sa iyo sa language environment palagi. Talagang mapapabilis nito ang proseso at magiging mas natural ang iyong pagkatuto. Bukod sa diretsang benepisyo sa ating utak, mayroon pa itong malaking psikolohikal na bonus. Iyon ay ang hindi ka panipaniwalang pag-aangat ng ating kumpiyansa sa sarili. Aminin na natin, sa ating edad, bihira na tayong subukang matuto ng bago at magsimula talaga sa wala. Pero kapag unti-unti mong naiintindihan ang banyagang salita, nakabubuo ka na ng sarili mong makabuluhang pangungusap o bigla mong maintindihan ang isang linya sa kanta. Nagdudulot ito ng walang katulad na pakiramdam ng tagumpay at pagmamalaki sa sarili. Pinapatunayan mo sa sarili mo na mas malaki pa ang kaya mo, na pwede ka pang matuto at umunlad. Ang pakiramdam na kaya ko ay talagang nakakabuti sa ating emosyonal na kalagayan, lumalaban sa pagiging matamlay at nagbibigay ng malakas na lakas para sa iba pang mga tagumpay sa buhay. Kaya ito ay pamumuhunan hindi lang sa kalusugan ng isip, kundi pati na rin sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Sandali, silipin muna natin ang loob ng isang scientific laboratory. Ano nga ba talaga ang pinatutunayan ng mga pananaliksik? Naglunsad ang mga siyentista mula sa Universidad ng Edinburgh ng isang malawak na pag-aaral kung saan sinubaybayan nila ang ilang daang individual. Ang mga resulta na inilathala sa respetadong journal na Annals of Neurology ay nagbunyag na ang pag-aaral ng pangalawang wika, kahit pa nagsimula ito sa matanda ng edad, ay positibong nakakaapekto sa ating cognitive abilities o kakayahan sa pag-iisip. Ang mga kalahok na gumagamit ng dalawang wika, bilinguals, ay nagpakita ng mas mataas na resulta sa mga pagsusulit, sa pagbasa, sa bilis at kadulasan ng pagsasalita, verbal fluency, at sa pangkalahatang talino kumpara sa kanilang mga kaedad na monolingual, isang wika lamang ang alam. At ang magandang epektong ito
ay nanatili kahit pa isinasaalang-alang pa nila ang antas ng edukasyon ng mga kalahok noong kanilang kabataan. Ito ay isang direktang patunay na ang wika ay isang napakalakas na instrumento na nagpapatalas sa ating isip at nagiging panangga laban sa paghina nito habang tayo ay tumatanda. Kailangan nating tandaan na ang pag-aaral ng wika ay hindi lang basta pagsawlo ng mga salita at tuntunin. Mas malalim pa ito. Ito ay paglusong or pagbabad sa isang panibagong kultura at sa isang naiibang paraan ng pag-iisip. Bawat wika ay may baong sarili at kakaibang pananaw sa mundo. Kunwari, may ilang wika na walang tumpak na pagitan sa kulay asul at light blue. Samantalang sa iba, mayroong 10 magkakaibang tawag para lang sa niebe, snow. Kapag natutunan mo ang ganyang mga detalye, magbabago ang iyong pagtingin sa mga bagay na dati mo nang alam. Ito ay nagpapalawak ng iyong pangunawa at nagpapatibay ng iyong pag-iisip para maging mas malawak at malikhain. Dito ka makakatuklas ng bagong panitikan, musika, pelikula, kasaysayan at kakaibang mga tradisyon. Mas magiging mayaman at mas makulay ang iyong buhay. Isa itong paglalakbay na magagawa mo kahit na hindi ka umaalis sa iyong tahanan. At ang biyaheng ito ay nagpapayaman hindi lamang ng iyong isip, kundi pati na rin ng iyong kaluluwa. Madalas nating naririnig ang tanong, ano ba ang mas maganda sa pag-aaral ng wika kumpara sa, halimbawa, paglutas ng crossword puzzle o paglalaro ng chess? Siyempre, pareho rin namang pampatalas ng isip yan. Totoo, lahat ng pampagana sa isip ay makabubuti. Pero, ang wika ay may kakaibang bentahe. Ang mga crossword at sudoku, ang mga panuntunan niyan ay limitado at paulit-ulit lang. Mabilis na nakakabisado ng utak mo yan at nasasanay na itong gumamit ng iisang pattern. Sa kabilang banda, ang wika ay buhay, palaging nagbabago, at isang sistema na walang katapusang komplikado. Hindi lang ito tungkol sa bokabularyo at gramatika. Kasama rin dyan ang tamang tono o intonasyon, ang konteksto ng kultura, mga idioma, at syempre, ang pagpapatawa. Kaya, kailangan nito ng mas matinding pagiging mapag-aangkop at mas malalim na paglahok mula sa utak. Ang wika ay hindi lang basta puzzle o bugtong. Isa itong buong universo. At ang pagpasok sa mundong ito ang nagbibigay ng pinakakumpleto at pinakaiba't ibang uri ng ehersisyo para sa isip natin. Ang isa sa pinakamalaking hadlang sa ating pag-aaral ay ang takot nating magkamali. Natatakot tayong mapahiya, baka maging katawa-tawa, o baka may masabi tayong mali. Galing pa ito sa ating pagkabata, noong nasa eskwela pa tayo, kung saan ang bawat pagkakamali ay may katumbas na mababang marka. Pero kapag nag-aaral tayo ng wika sa ating pagtanda, kailangan nating baguhin ang pananaw na iyan. Ang layunin mo ay hindi para makakuha ng perpektong score o maging isang ideal na tagasalin. Ang pinakamahalaga ay sanayin mo ang iyong isip. Sa puntong ito, ang bawat pagkakamali ay hindi pagkabigo, kundi isang pagkakataon. Kapag nagkakamali ka at may nagtatama sa iyo, may mahalagang proseso ng pagsusuri at pag-aayos na nangyayari sa iyong utak. Lumilikha ka ng bago at mas matibay na neural connection. Kaya, hayaan mo ang sarili mo na maging hindi perpekto. Magsalita ka kahit may mali at huwag kang matakot magtanong. Sa paglalakbay na ito, hindi ang huling destinasyon ang mahalaga, kundi ang mismong proseso ng iyong pag-usad. Sa huli, huwag nating kalimutang pag-usapan ang tinatawag na domino effect. Kapag nagsimula na kayo sa ganitong kasigla at kapakipakinabang na gawain tulad ng pag-aaral ng bagong wika at nakita ninyo ang unang bunga, madalas itong maging simula ng sunod-sunod na magagandang pagbabago sa inyong buhay. Ang tagumpay sa isang bagay
ay nagbibigay inspirasyon para sa iba pang mitiin. Diyan ninyo mararamdaman ang pagbabalik ng inyong lakas at tiwala sa sarili. Baka maging ganado rin kayong mag-ehersisyo kahit pa dati ay wala na kayong ganang gumalaw. O kaya naman, bigla kayong magdesisyon na ayusin ang inyong kinakain. Maaari ring lalo kayong maging interesado na maglakbay or mag-travel. Ang pag-aaral ng wika ang siyang magiging unang bato na magsisimula ng avalanche ng positibong pagbabago. Hindi lang ito libangan, ito ay isang bagong pamumuhay. Ang pamumuhay ng isang taong aktibo, mausisa at hindi tumatanda. Ang inyong utak ay patuloy na lalaki at uunlad. Kaya, ating tapusin at lagumin. Ang ideya na huli na para magsimula ng bago paglampas ng 60 ay isa lamang malaking sabi-sabi o kwento. Ang inyong utak ay handang matuto at madaling makapag-adjust kahit ilang taon na kayo. Ang pag-aaral ng bagong wika ay hindi lang simpleng libangan. May siyentipikong pag-aaral na nagpapatunay na ito ay isang paraan para magkaroon tayo ng matibay na reserba sa pag-iisip o cognitive reserve. Ito ang pinakamalakas nating depensa laban sa sakit ng utak na kadalasang sumasabay sa pagtanda gaya ng sakit na Alzheimer's. Isa itong kumpletong ehersisyo para sa utak. Pinapatalas nito ang inyong memorya, focus at lohikal na pag-iisip. Bukod pa diyan, magkakaroon kayo ng bagong kaibigan at magbibigay ito ng malaking kumpiyansa sa sarili. Ito ay isang magandang investisyon sa inyong kinabukasan. Para sa mga susunod na taon na mayroon tayong malinaw, aktibo at masiglang pag-iisip, huwag na tayong maghintay pa ng Lunes o bagong taon. Ang pinakamainam na araw para magsimula ay ngayon na. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, sana po ay i-like ninyo at mag-subscribe sa channel natin para hindi kayo mahuli sa mga bagong video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong wika ang gusto ninyong matutunan? O baka naman nag-aaral na kayo ng isa? Ibahagi ang inyong pangarap o karanasan sa comments sa ibaba. Magbigayan tayo ng inspirasyon